Hello everyone! This is Mylene Bisaya, ang inyong higala, char, ang inyong friendship. So minsan na lang tayo nagvo-vlog day kasi na busy ako. And then, dahil dyan, i-share ko sa inyo kung paano nakatulong sa akin ang retraining departure. So, as first timer here in Hong Kong. So, kayo din mga first timer na pupunta dito sa Hong Kong, anak ko day, sumali kayo sa retraining departure ng mga agency. Mahalaga po talaga yan para sa ating mga pupunta dito sa Hong Kong na mga first timer. Nung sumali ako ng retraining departure, nagdala ako ng ballpen at notebook. Tiniknot ko lahat. Kasi sa retraining departure, sabi lang, briefing lang yan, ganyan. But it's help. Nakakatulong po talaga siya pagdating mo dito sa Hong Kong. Kasi yun yung na-feel ko. Yun yung nakatulong sa akin. So, yung natiknot ko doon sa retraining departure na class, na mga na-lesson ko doon, na natutunan ko doon, dinala ko dito sa Hong Kong. Diba sa retraining departure, tuturuan ka kung anong mga unang gawin natin pagdating sa bahay ng amo. At kung anong mga unang gawin natin pagising pa lang sa bahay ni employer. So, kasi nga, diba? Sa retraining departure, tuturuan kayo ng mga pangalan ng mga gulay na basic Cantonese, mga sauce, mga soy sauce na mga basic Cantonese, sauces na mga Chinese. Tuturuan din kayo kung anong gagawin nyo pagising nyo sa umaga, yung magpapakulo ng tubig para sa mga alaga nyo, paano magpaligo, magpakain ng matanda, magpakain ng newborn, ganun. Ang dami ko natutunan sa retraining departure. Yung teacher namin doon sa King's Manpower. O doon ako nag-retraining departure kasi sila yung agency ko. Tinuruan niya kami yung mga basic na salita na Cantonese na magsabi ng good morning, yung mga Susan, ganun, Sutaw, ganyan, mga basic lang ba. Sinulat ko talaga yan, Susan, Sutaw, kahit wrong spelling, sinulat ko talaga yung the way na paano mag-speak yung teacher namin sa retraining departure. Sinunod ko talaga yun. Tapos sinulat ko din yung mga pangalan ng gulay, isda, paano mag-steam, ilang minuto. Yan, sinulat ko talaga yung ilang minuto mag-steam ng isda. Kasi nga, syempre, first timer ako dito sa Hong Kong. And then, pagdating ko dito sa Hong Kong, dahil, ayun na, face the real. Face the real. So, hinarap ko na ang katotohanan. So, dala ko yung palin yung papel na tiniknot ko. So, pagdating ko dito sa Hong Kong, nagising ako ng 4 a.m. 4 a.m. First day ko sa work. Kasi dumating ako dito ng December 13 ng gabi. Mga around 8 na. Dito, kapoy kayo day. Layo kayo ang travel day. Wala pang tulog. Wala pang tamang pagkain. Siyempre, nahihiya ka. You have to be adjustment. Adjustment. Ganon. So, pagdating ko dito, mga 8 na, sinundo ako ng mama ng boss ko. And then, mabait naman sila. So, pagdating ko dito, naalala ko yung sabi ng mga sa retraining departure na kailangan natin maghubad ng sapatos. So, hinubad ko na yung sapatos ko, day. And then, tinandaan ko. Tapos, binigyan ako ng chinilas. Kinuha ko na sa cabinet. Bahala kayo kanino chinilas yun. Basta kumuha ako. Tapos, pumasok ako sa kwarto. Sinundan ako ng mama ng boss ko. Tapos sabi ko sa kanya, maliligo muna ako kasi galing ako sa labas at mahaba yung biyahe. Hindi kayo magkaintindihan. Yun na.
tinawagan niya yung boss ko. Tapos nakausap ko yung boss ko sa phone. Sabi ko, sir, good evening. Before I face to your daddy, can I take shower first? Because I travel long time, very far. So, can I take shower to clean myself? Sabi niya, sure, you can. Sabi niya, ganun. Takot ako, naligo na ako. And then, paglabas ko, tapos ko shower, umuwi na pala yung mama niya. Hindi man na ako nakapag-thank you. Pero, pumasok ko sa kwarto, sabi ng alaga ko, nasa sa sala, sabi niya, matulog na daw ako. So, nagpahinga na ako. So, hindi ko na pinilit yung sarili ko. Kasi sabi niya, pahinga na ako. Inayos ko yung kwarto ko, may bagong bedsheet, may mga bagong sabon, toothbrush, mga damit na pang winter at summer na binigay ng mama ni sir. And then, paggising ko sa umaga, 4 a.m., nagising ako. So, naalala ko yung sinabi ng retraining departure. Sinabi na pagising, mag-init ka ng tubig, ganun. So, nag-init ako ng tubig, nagpakulo ako ng tubig. So, hindi ko alam kung saan ko kunin. So, mayroong gripo. So, naalala ko, parang same in Singapore, diba? Ganun yung ginawa ko. So, ganito. So, kumuha ko ng thermos, magpakulo ako, nilagyan ko yung mga pitchel ng tubig na para, na fresh na yung pag-inom nila. And then, naglinis ako sa CR. Sa liit ng bahay, naka 5 times ako linis sa CR hanggang maggabi. And then, nakita ko sa kitchen na may pa-breakfast si boss. Pero hindi ko pa nakita si boss. Sabi niya, good morning. This your breakfast. Ganun. May later ba? Tapos nakasulat doon. So, kinakabahan ako medyo mabait yung boss ko. Then, sabi ko ganun. And then, di ba sa retraining departure, tinuruan tayo ng mga basic na Cantonese. Pagising ng alaga ko, sabi ko na, Susan Gonggong, ganun, with a smile. Pero hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Ganun. Sabi niya, Susan, ganun. Ibig sabihin, tama. So, binati ko siya. Tapos, hindi ko pa siya ginawa ng breakfast kasi wala naman sinabi si boss that time. Kasi nga, sabi doon sa interview niya ako sa WhatsApp na meron pa siyang delivery food galing sa labas. So, hindi pa need na ako ang magluto. So, yun, naglinis-linis lang ako hanggang lumabas yung boss ko, nag-usap kami. So, yan. Dito pala sa Hong Kong, mga first-timer, yung mga employer dito, hindi sila mahilig mag-utos. Kailangan mo lang gawin yung mga dapat gawin, trabahuin ang mga dapat trabahuin. Ikaw na mag-manage ng time mo, kung paano mo ma-manage yung trabaho mo, paano mo matapos. So, pag nakikita ka nila na masipag ka nagtrabaho, maayos ka magtrabaho, wala naman silang masabi. Tahimik lang sila dyan. They are so observant and smart and wise. So, ganun talaga yung napansin ko sa kanila. So, at saka, pag nakikita, at huwag kang matakot kung malakas yung boses nila. Kasi ganyan pala dito mga Chinese. Malakas ang boses nila. Lalo na pag nag-uusap sila, murapod sila mga Bisaya na mag-usap sila ba na kaayo. Abini mo nag-away pero wala di ito na anak mga Bisaya so mga Chinese mo na po di Bisaya no Diyos ko. And then yun kaya tapos nag-market ako, dala-dala ko yung papel na tiniknot ko sa retraining departure. So sabi niya sisye, ganun bili ako. So, alam yung ginagawa ko, may dala akong notebook na galing Pinas, tapos ballpen, sinusulat ko doon yung mga price na binili ko, at saka yung mga gulay na mga binibili ko. So, ganun, dito sa Hong Kong, kailangan natin maging masipag, masinop, at maging matalino, at maging wais, para alerto tayo sa lahat at kailangan natin magdasal. So,
kung first timer ka na may plano ka pumunta dito sa Hong Kong, huwag kang mahiya mag-take note sa mga tinuturo sa retraining departure kasi laking bagay yan na makakatulong sa'yo dito sa Hong Kong para malis na hindi ka ma-terminate. O diba, sa dami-dami namin pumunta dito sa Hong Kong sa batch ko, konti na lang kami natira day. So, more naligwak na yung mga iba na galing na ng Hong Kong tapos bumalik ng Hong Kong, naligwak na. Tapos yung iba na galing Saudi, naligwak na din. Yung iba naman, mga first timer, naligwak din. So, pag pumunta ka ng Hong Kong, paswertihanay lang talaga. Swerte, ganun. No? When it comes sa employer, kasi minsan, kahit gaano mo pagkagaling makisama, pero sometimes, kung hindi kayo magkasundo ng boss mo o ng alaga mo, nagkakaproblema pa rin. Depression, stress, hindi mo talaga maiwasan yun. So, pag pumunta ka ng Hong Kong, you have to 100 million times prayer, ask God na bigyan ka ng employer na may tamang kwarto, meron kang kwarto, tapos may oras na pahinga, ganun. So, tapos lagi lang healthy at lagi mong ipagdasal na naway magkasundo kayo ng employer mo at ng aalagaan mo at magustuhan nila yung service mo. So, yun lang guys. For all the first timer, retraining departure is very the best na magka-idea ka bago makarating dito sa Hong Kong. So, God bless and good luck us. Bye!